Pasensya na sa mga bayabas nating viewers dyan, kung bihira tayo makapag-upload, busy talaga si Kuya Jay Manhuanyo, babawi tayo next time pag mahaba-haba na ang free time natin. Natapos tayo sa nakaraang episode na kung saan ay matagumpay na naubos ng ating bida at ni Jinbao, ang natitirang mahigit sa 1,000 na mga zombies, at habang nagkakasiyahan ang lahat ay bigla na lang na may umatake sa ating bida at kay Jinbao. At nang makababa silang dalawa ay napansin ni Duan Fei na may babaeng zombie sa kanilang harapan, at ito ay isang Lord Zombie, at ang kanyang itsura ay isang vampira, at ang kakayahan nito ay isang lason. At sa paglabas ng isang Lord Zombie, ay napaisip si Duan Fei na kung bakit lumabas agad ang isang Lord. At sa pagtataka ng ating bida ay biglang lumapit ang isang awaken na sundalo. Sambit pa nito sa ating bida na aming bayani magpahinga ka muna. At ipaubaya muna sa akin ang nag-iisang zombie na to. Subalit sinigawan ito ni Duan Fei at sinabing iba ito sa nakaraan nilang nakalaban na mga mutated na zombies. Subalit hindi ito nakinig. Sambit pa nito na huwag kang mag-alala, isang babaeng zombie lang ito, mabilis ko lang tatapusin ang isang ito. Dahil sa kahangalan nito ay tumirik ang mata nito at hindi na nakakibo. Dahil sa isang kumpas ng kamay ng Lord Zombie ay natapos ang buhay nito. At nagulat ang mga kasamahan nitong mga awaken na sundalo, sa kadahilan ng isang galaw lang ng Lord Zombie ay nasawi agad ang isa nilang kasamahan. At muling sumigaw ang ating bida sa mga awaken na sundalo. Sambit nito na walang gagalaw sa inyong lahat, dagdag pa nito na hindi nyo ka-level ang Lord Zombie. At si Jinbao naman ay kasalukuyang nahihirapang tumayo dahil sa tama at sa lason na umiipekto sa katawan nito. At pinaalalahanan ng ating bida si Jinbao na manatili ito at huwag masyadong gumalaw sa kadahilanang mapapabilis ang pagkalat ng lason sa buo nitong katawan. Dagdag pa nito na ipaubaya muna sa akin ito, at biglang nagsalita si Siya Ke na gusto nitong tumulong sa ating bida. Subalit hindi ito pumayag sa gusto ni Siya Ke. Sambit pa ni Duan Fei na gusto nitong patayin mag-isa ang Lord Zombie. Dagdag pa nito na magiging sagabal lang ito sa mga plano niya. At nagtaka na lang si Siya Ke na kung ano ang plano ni Duan Fei, at umatake na nga ang ating bida. Sambit pa nito na gagamitin nito ang divorce skill, at sa oras na mahawakan niya ito ay siguradong katapusan na nito. Sa isip-isip ng ating bida na kung ibibigay nito ang lahat ng makakaya nito ay hindi magiging sapat. Dahil sa kasalukuyang kalagayan nito ay mababa ang tsansa nitong manalo, at habang papalapit ang atake ng ating bida ay hindi man lang gumalaw sa kinatatayuan nito ang Lord Zombie. At tumama na nga ang ginawang atake ni Duan Fei sa Lord Zombie, subalit sinalag lang ito ng pakpak ng Lord Zombie, at nagulat ang ating bida sa isip-isip nito ay sinalag lang ang kanyang atake. Dagdag pa nito na talagang mataas ang depensa ng isang E-rank na zombie. Habang nasa malalim na pag-iisip ang ating bida ay bigla na lang gumawa ng isang atake ang Lord Zombie. At nagulat si Duan Fei sa biglaang atake nito at hindi nakapaghanda. Subalit bago ito tumama ay nasalag pa rin kahit papaano. Bagamat nasalag ito ay kita pa rin ang epekto ng tama nito, sa isip-isip ng ating bida ay sadya talagang mataas ang depensa ng mga E-rank na zombie, batid pa nito na alam ng ating bida na hindi pa nito ginagamit ang buo nitong lakas, at dagdag pa na nagsisimula ng manglabo ang paningin nito. Sambit pa ng ating bida na habang unti-unting pumipikit ang mata ay hanggang dito na lang ba ang kakayahan ko, at habang nahihirapan si Duan Fei ay unti-unti namang nagpaparamdam ang evolution tree. At habang sakal-sakal ito ng Lord Zombie ay nagtaka ito sa naging reaksyon ng ating bida, sa kadahilanang nahuli ito sa patibong ni Duan Fei. At hinawakan din ng ating bida ang braso ng Lord Zombie, at pinagana nito ang divorce skill at unti-unting hinihigop ang kapangyarihan ng Lord Zombie. Subalit hindi ito hinayaan ng Lord Zombie na ma-absorb at agad na inihagi si Duan Fei papalayo. Ngunit nagawa pa rin itong makatayo sa pag-atras nito. Subalit hindi nagawang makumpleto ang pag-absorb ng divorce skill, at may isang kondisyon na kailangan gamitin ito sa loob ng 1 minuto pag ginamit sa malalakas na kalaban. At laking pagtatanong ng ating bida kung paano niya ito mahahawakan ng ganun katagal, sa kadahilanang nahihirapan itong lapitan at makipaglaban ng sabayan, at pinatatag nito ang kanyang sarili, na kailangan niyang lumaban, kesa walang gagawin at antayin ang kanyang kamatayan. At sumugod na ang ating bida dahil kailangan nitong gumawa ng paraan para makalapit. At umatake ang ating bida ng magkakasunod na atake para mapigilan ang galaw nito at para magamit na nito ang kanyang divorce skill, ngunit naalarma ang Lord Zombie at umiwas ito. Sa pag-iwas ng Lord Zombie ay pumakawala ito ng isang mabilisang atake, nabigla ang ating bida at naiwasan niya ang atake nito.
ngunit hindi nito napansin na may kasunod pala itong atake gamit ang kanyang pakpak at tumama ito sa ating bida. Pagkatama sa pakpak nito ay napaatras ang ating bida. Sa pag-atras ng ating bida ay naguguluhan ito gayong hindi nito kayang pigilan ang mga galaw ng Lord Zombie. At nagulat ang ating bida dahil may pinakawalang itong isang kapangyarihan, at lumabas sa harap nito ang madaming paniki mula sa Lord Zombie. Sa paggamit nito ng kapangyarihan ay lumabas sa katawan nito ang mga paniki, at kumalat ito sa buong lugar, nabigla ang ating bida gayong napakadami ng paniki ang nagkalat sa pinangyarihan. At umabot ito sa kinaroroonan nila Jinbao, nagtataka at nagtatanong ang mga kasamahan nito, kung ito ba ang kapangyarihan ng Lord Zombie, at itinaas ng Lord Zombie ang kanyang kamay. Sa pagtaas ng kamay nito ay inutusan niya ang mga paniki na atakehin ang mga kasamahan ng ating bida, at sumigaw ang ating bida na protektahan nila ang kanilang sarili, gayong papunta na ito sa kanila, at nakagat ang mga kasamahan nito, habang sila si Yake at Jinbao ay kinakalaban ang mga paniki. At sa pagkakagat ng paniki ay naaabsorb nito ang kapangyarihan ng mga nakakagat at nasasalin sa Lord Zombie at nagiging bangkay ito at nadidagdagan ang lakas nito. Napansin kaagad iyon ng ating bida na ginagamit nito ang mga paniki para palakasin lalo ang lakas nito. At kung magpapatuloy ito ay masyadong delikado, kaya napatingin ito sa mga paniki, maya-maya pa ay napatingin ito sa kinaroroonan nila Jinbao, batid ng ating bida na maraming awaken na kasamahan ito. Kaya delikado pag naabsorb nito ang kanilang kapangyarihan, at pag nangyari iyon, ay malamang sigurado na ang kanilang pagkatalo, kaya kailangan niya ito pigilan, at pinatay nito ang malapit na paniki, at sumugod na ang ating bida. Sa pagsugod ng ating bida ay sa isip-isip nito kahit gayong wala na itong mental spirit ay buo pa rin ang lakas nito at stamina para lumaban, at habang papalapit na ito ay sabay lumusab din sa kanya ang mga paniki, at ginamitan niya ito ng malakas at mabilis na atake. Sa pag-atake nito ay sabay nagkumpulan din ang paniki para salagin ang atake ng ating bida. Ngunit nagawa ng ating bida na makalusot sa depensang ginawa ng Lord Zombie, at nakita na niya ang Lord Zombie, at habang ito'y papalapit, ginamit na ng ating bida ang kanyang divorce skill, at akmang gagawa na ng malakas na atake ang ating bida. Sa pagwasiwas ng atake nito ay nababalutan ng enerhiya ang lugar na kinatatayuan ng Lord Zombie, at bumagsak ang mga paniki sa harap ng ating bida. Nagulat sila si Yake sa kanilang nakita, nagtatanong ito kung napatay ba ito ng ating bida, sabay hirit na sinabi ng kasama nito na, maaaring natalo na niya ito gayong nalaglag na lahat ng mga paniki. At namuo pa dito ang usok sa pinangyarihan, at nagulat ang ating bida sa kanyang nakita gayong hindi tumama ang atake nito, at nasalag ito ng Lord Zombie, ginamit nito ang mga paniki para gawing harang kaya hindi ito napinsalaan. Sa pagkakasalag nito ay gumanti ng isang atake ang Lord Zombie gamit ang kanyang pakpak, ngunit nasalag din ito ng ating bida kahit gayong nahihirapan ito. At nagulat ang Lord Zombie dahil nawala na lang itong bigla sa harap niya, ngunit naramdaman ito ng Lord Zombie, na ito'y nasa likod niya. Sa pag-atake ng ating bida mula sa likod ng Lord Zombie ay naharangan ito ng Lord Zombie. Sa pagkakaharang nito ay biglang naputol ang espada ng ating bida. Ngunit kahit naputol ang espada ng ating bida ay hindi pa rin ito nawalan ng pag-asa. Sumugod pa rin ito at gumawa ng isang atake gamit ang kanyang paa. Sa pagsipa nito ay namuo dito ang alikabok sa pinangyarihan. Habang kinakalaban nito ng buong tapang ang Lord Zombie ay may mga pumasok sa isip-isip nito na mga salita, na kailangan nitong mabuhay, kahit sa anong paraan, at kung hindi niya ito matatalo, paano nito maililigtas si Zinyu, at bakit ito binuhay gayong isa paring itong mahina. At sa pagsuntok ng ating bida ay nasalag ito ng Lord Zombie. Sa pagkakasalag ng Lord Zombie sa suntok ng ating bida ay batid pere na nahihirapan ang Lord Zombie sa ginawa nito. At biglang lumabas ang evolution tree nito sa kadahilanang naaalala nito ang isang salita, ang kanyang layunin kung bakit ito binuhay. At biglang nagkulay asul ang mga mata ng ating bida, at lumabas ang determinasyon nito na huwag sumuko. At hinawakan nito ang kamay ng Lord Zombie, sa pagkakahawak ng ating bida sa kamay nito ay natakot ang Lord Zombie gayong baka gamitin ng ating bida ang kanyang divorce skill ngunit sa pagkakahawak ng ating bida ay binagsak niya ito sa lupa. Sa pagbagsak nito sa lupa ay nagkulay asul pa rin ang mga mata ng ating bida, at napansin ng ating bida na balak nitong tumakbo, ngunit nahawakan ng ating bida ang pakpak nito. Habang hawak-hawak ng ating bida ang pakpak nito ay inapakan niya ang ulo ng Lord Zombie.
Sa pagkakaapak niya sa ulo nito ay hinatak niya ang pakpak nito at naputol ang dalawang pakpak nito, napasigaw sa sakit ang Lord Zombie, at habang ito'y wala sa kanyang matinong kaisipan ay lumalabas sa isip nito ang mga salitang evolve, at kailangan nitong mag-evolve.